Ang isang mananampalataya po, ginigauge siya ayon sa measurement, yung level ng kanyang mga pinapaniwalaan. Doon po yung level ng growth, na maturity ng isang mananampalataya. Kaya, ang sabi dyan, una milk, pero hindi naman dapat milk habang panahon. Di ba? Kung panay milk ang kinakain mo, hindi normal. Sino nakakakilala kay Bentot? Yung mga bata hindi nakakilala si Bentot. Yung mga kaedad ko kilala si Bentot. Yung pang matanda na pero nakalampin pa. Yung may edad na pero isip bata. Kasi ang kinakain panay, gatas. Marami pong mananampalataya ganyan. Di ba? Kaya ang ating layunin po ay lumago tayo sa kaalaman. Kaya ang kinakain mo muna, milk, maya-maya bread, maya-maya honey, apple, hanggang strong meat na, sabi niya. Yan po yung gauge ng paglago sa pananampalataya. So, ang sabi niya, 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may what? Grow thereby. Hindi para masave. Yung ibang Bible kasi, that you may grow unto salvation, ang sabi niya, wrong. Yun pong newborn babes, saved na siya. Hindi maliligtas pa lang. Kaya nga, pinanganak ka na sa pamilya ng Diyos eh. Kaya naghahanap siya ng sincere milk of the word para siya ay lumago sa kaalaman. Hindi para maligtas. Mali pong translation yon. Tapos sunod na talata sa 3. If so be, ang sabi niya, meron pong condition. If so be, ye have tasted that the Lord is what? Gracious. I'm praying, lahat po tayo natikman, naunawa, na-experience yung pagiging mapagbiyaya ng Diyos. Kasi po pag ating pare-parehong naranasan, natikman yung grace of God, mula pa nung nagkaroon tayo ng isip, hanggang ngayon binubuhay tayo ng Diyos, at higit sa lahat, nakilala natin ang katotohanan, ay ba talaga namang natikman mo, nalasahan mo yung biyaya ng Diyos. Kaya pag nag-usap tayo, nagkakaintindihan. Kasi pare-pareho nating naranasan, natikman, alam ang lasa. Yung panglasa ng biyaya ng Panginoon. Na hindi masusukat ng karangyaan, hindi masusukat ng kapangyarihan ng tao, o ano pa mang bagay na makalupa. Mas malalim po yun eh. Di ba? Yung sunod na talata sa 4, tinadyo. To whom coming as unto a living stone. Sino yung living stone na dumating? Disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ano yung disallowed indeed of men? Yung mga taong pinuntahan niya nung una, yung mga Hudyo, tinanggihan, nilibak, at pinatay. Ngunit hindi nila alam, siya yung pinili ng Diyos at siya po yung pinakamahalaga sa lahat. Right? Again, hindi po religion yan. Hindi yan organization. Hindi yan karisma ng preacher. Yan po yung ating Panginoon Kristo na nagdudulot po ng buhay hanggang ngayon sa ating lahat. And then sabi ng 5 po, ito yung mahalaga yung 5. Ye also, yung mga mananampalataya, as what? Lively stones. Pansinin niyo po yan, lively stones tayo. Saan ginagamit yung stone? Yung konteksto po niyan ay yan po ay sangkap ng ng construction ng temple ng Diyos. Are built up a what? A spiritual house. Yung mananampalataya po, lively stones, parang batong buhay. Ang buhay natin nagmula doon sa precious stone, yung ating Panginoon Kristo. At yung mananampalataya, ganun din, tinawag naman siyang lively stones. For what? Yung kasunod. Are built up a what? Yan po, a spiritual house. Yun pong bagong silang na muli, ang sabi niya, siya ay lively stones, buhay na bato. Pangalawa, siya ay a spiritual house. Pag-uusapan po natin yan. Ano pa? Siya ay merong holy priesthood. Ano ba ang function ng priest?
Mahalaga pong maunawa yan. Why? Sabi niya, to offer what? To offer up, material? Spiritual sacrifices. Anong spiritual sacrifices na yan? Mamaya pag-usapan natin. At ang sabi po yan, acceptable to God by Jesus Christ. Ito po yung totoong makita natin. At pag atin pong naunawa ito mga kapatid, magiging maliwanag sa atin, ano ba yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos? Ano ba yung ultimong kauwian ng buhay natin? At gaano po katibay at katapat yung sinasabi po ng Biblia patungkol po unang-una sa kaligtasan nating mga tao. Yan po yung mahalaga, di ba? Kasi ang mga relihiyon nangangako ng kaligtasan, pero nakapagtataka, pag pumasok ka sa relihiyon, sasabihin sa iyo, pumasok ka at ikaw'y maliligtas sa aming relihiyon, pumasok ka na. Tanong mo, ligtas na po ba ako? Abay, teka muna. Kasi marami tayong patakaran. Kailangan mong tuparin ang patakaran. Pag hindi mo natupad ang patakaran, matatanggal yung pangalan mo sa aklat ng buhay. O di hindi ka papalaligtas. Daming nadadaya ng relihiyon. Diba? Sasabihin nila, tanggapin mo ang Kristo bilang tagapagligtas. Pastor, kung nagkasala po ako, magsisi ka. Kung di po ako napagsisi, bigla ako namatay. Sagot ng pastor, sa impyerno ka. Hindi pa rin pakala ako ligtas. Ang kaligtasan pala sa akin din. Yan yung kalokohan po ng marami, di ba? Yan po yung dapat nang ipanalangin. At pag nasumpungan po ang maliwanag na kaligtasan, dapat magsaya ka. Sapagkat ikaw, ang sambahayan mo, ang susunod na henerasyon mo, makikita yon. Malalayo kayo sa maling aral at patuloy na dilim ng mga relihiyon. Ito po. Tingnan niyo po ang mababasa po natin sa Hebreo 8, verse 4. For if He were on earth, ito po yung He dyan, yung ating Panginoon Kristo, He should not be a priest. Nung nasa lupa ang Panginoon Kristo, hindi po sa dapat na maging priest. Bakit? Saying that there are priests that offer gifts according to the law. Bakit ba? Kasi po, nang dumating ang Panginoon Kristo, pinanganak po siya saan? Sa ilalim ng kautusan. So therefore, tingnan niyo po, Galatians 4, verse 4. But when the fullness of the time was come, pansin niyo po yung sinabing fullness of the time. Yung pagdating po ng Panginoon Kristo, yung po yung nagkumpleto. Yung po yung bumuo ng buong panahon na inuukol dyan. Siya po yung nagdala ng fullness of time. Anong fullness of time? Para po bang, how many days po in 1 week? 7. Kung wala yung Saturday, ilan? Kumpleto ba? Incomplete, di ba? Therefore, yung pagdating ng Kristo, siya po yung nagkumpleto sa 1 week. Tama po ba? Kaya sinabing, fullness of the time. Ano ibig sabihin? Yung pagdating po ng Kristo, meron siyang kinukumpleto. May tinatapos na panahon. Isa pa, Ephesians 1:10, tinan nyo. That in the dispensation, pag sinabing dispensation, yung pagkakaloob ng of the fullness of times. Ano ginawa? He might gather together in one all things in Christ. Pag sinabi pong one, that's one body of the Lord, yun lang isang katawan ng Panginoon Kristo, yun yung iisang assembly, isang kongregasyon, isang church. Pag sinabi pong church, ang ibig sabihin ng church, assembly or congregation, kapulungan ng mga tao. Hindi po building yan. Ang assembly po, church, ang ibig sabihin, assembly po yan. Alright? So, He gathered in one church. All things were in Christ. So, ang binibilang po dito na unity ng katawan ng Panginoon Diyos ay yung na kay Kristo, yung in Christ. Kung wala kay Kristo, hindi kasama sa kanyang inipon. Both which are in heaven and which are on earth, even in Him, ang sabi niya. Both spiritual and physical ang tinutukoy dyan, the heavenly and the earthly. Yan po ay nagkaroon ng fullness ng dumating sino? Si Kristo. So, balik tayo.
So, nang dumating po yung Panginoong Jesus, Hebrews 8, for if He were on earth, the Lord Jesus Christ, He should not be a priest. Bakit? Seeing that there are priests that offer gifts according to the what? What law? The old covenant law. The law that pertains to the nation Israel. Yung law po na yan, hindi lang po yan 10. Po yung 613 laws. Kaya pag pinag-usapan ng kautusan, anong kautusan ba yung pinagsisikapan mong sundan? 10, ay kulang yan. Dapat 613. Alright? Ang problema nga, yung nagsasabing 10, pa-recite mo yung 10, hindi mo ma-recite ng buo Pag di mo kayang i-recite yan, hindi mo nasusunod yan. Alright. Now, bakit? Because, under the law, ang priesthood po nagmumula kay Aaron. Natatandaan niyo po si Aaron. Siya po yung kasama ni Moses na kinausap yung paraon doon sa Ehipto. Siya yung speaker. Siya po yung firstborn na tinatawag. At mula po doon, siya po yung tinalaga na pagmumulan po ng priesthood sa temple ng Israel. Kaya nga po, lahat ng priest na kinakount ng Diyos na tumpak ay dapat nagmula po sa lahi ni Aaron. Pero ang problema po, natapos po yung lahi na yan sa panahon po ni Antiochus Epiphanes, yung Greek, yung isang Greek branch ng rule ni Alexander the Great. Pinalitan po na hindi lahi ni Aaron. Kaya mamaya papakita ko po yung counting sa inyo ng tinatag na abomination sa temple. Right. Now, so dito po, sapagkat ang sabi niya, yung ginagampanan po ng mga priest under the old covenant o ng law, ang sabi ng 5, who serve unto the example. Who serve unto the example and shadow of heavenly things. As Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle, for saith he, that thou make all things according to the pattern should to thee in the mount. Ano ibig sabihin po? Yun po makita natin ginanap doon sa lumang tipan. Ang sabi po ng Biblia, ito po ay shadow. Kung matatandaan nyo po, di ba, yung drawing ko last time. Yun pong priest, una niyang dadaanan, alin? Sa entrance, yung altar of the burnt sacrifice. Corresponding saan yan? Corresponding po yan saan? Sa cross. Yan po yung simbolo ng cross. Sino ba yung inialay? Sino ba yung parang hayop na inialay? Si Kristo as a lamb. Tama? Yung mga priest, hindi pwedeng pumasok diyan kundi dadaan dito. Pagdaan niya dito, anong makita niyang susunod? Water. Yung mga priest po, kailangan silang maghugas ng kamay at ng paa bago pumasok doon. Pagpasok ng priest, sila po yung gaganap dito. Sila po yung maglilingkod dito. Anong ipaglilingkod nila? Yung pong table of shewbread, yung altar of incense, at itong candlestick. Alright, pansinin nyo. Yung mga priest po, sila lang ang pwedeng gumalaw dito. Kung hindi priest, hindi ka pwedeng pumasok doon. Pansinin nyo, bago po sila gumanap sa gawain, kailangan ng tubig. Hindi pwede pong pumasok dyan nang hindi dadaan sa laver or tubig. Ano po yung sinisimbolo niyan sa atin? Hindi ka pwedeng maglingkod dito. Ano ba yung simbolo ng water? Tinan niyo po, Ephesians 5:6. Tinan niyo po. Ano ba simbolo ng tubig dyan? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the what? By the word. So, required po yung mga priest na talagang dumaan sa water. At sa ating pong application sa ating time, ang water po ay alin? Salita ng Diyos. Bakit? Kasi may gagampanan kang gawain Hindi naman pwedeng yung sarili mo lang gusto ang gagawin mo dito. Dapat yung gusto ng Diyos. Hindi po ba? Pwede bang kasi maganda? Kasi tama sa tingin ko okay na ito. Pwede ba yon? Aralin natin si Abel at si Cain. Bakit si Cain hindi tinanggap yung kanyang offer sa Diyos, yung kanyang paglilingkod sa Diyos? Bakit? Gusto ko i-emphasize po ito kasi sayang po kasi yung gusto nating gawin pero hindi naman pala ayon sa kalooban ng Diyos,
Bibilangin bang tama yun? Sincere naman ako, pastor eh. Sincerely wrong. Ano sabi ni Pablo? They have the zeal of God, but not according to knowledge. Tingnan yung Genesis 4 po. Si Abel, ang sabi niya ay tagapag-alaga ng tupa. Si Cain magsasaka. Sa dalawa yan, sinong mas pagod? Yung magsasaka. Tama? Ay, pag nagsaka ka, alam naman natin, dudurugin ang lupa, dadamuan. Di ba talaga, mahirap magsaka. Nag-aalaga ng tupa. Hindi, nagbabantay ka lang eh. Tinitingnan mo lang. Di ba? Pero tingnan nyo, verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought the fruit of the ground an offering unto the Lord. Dumating yung panahon si Cain, nag-offer sa Diyos. Maganda ba yung gawain niya? Di ba ang ganda? Gusto mag-offer sa Diyos. Tuloy. 4. At si Abel din, naghandog din. Anong handog niya? Yung mga pinanganak na tupa at pinatay siyempre. Yung fat thereof. Iniala yung anak ng tupa, mga firstlings of his flock. Samantalang Cain, yung bunga ng kanyang pagpapagod sa lupa. Anong sabi ng talata? And the Lord had respect unto Abel and to his offering. At sabi ng 4, ang tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel. Kumusta yung kay Cain? 5. But unto Cain and to his offering he had not respect. Pero kay Cain, hindi niya tinanggap. Bakit? Ano ang reaksyon ni Cain? Nagalit siya. Alam niyo, sa Old Testament po, pag sinabing tinanggap ng Diyos, kamukha kay Elijah, makita mo talaga, nag-offer siya, kinain ng fire. Kitang-kita talaga kinain ng apoy yung offering. Marahil gano'n na nangyari, kaya alam na hindi tinanggap. Ba't hindi tinanggap yung kay Cain? Tuloy. Tinanong ng Panginoon si Cain, bakit ganyan na itsura mo? Bakit buwisit ka? Diba? Diba, kitang-kita naman eh. Sumagot, 7. Ano sa pinaliwanag ng Diyos? Kung tama yung ginawa mo, if thou doest well, shall thou not be accepted? Kung tama yung ginawa mo, hindi ba tatanggapin ang sabi ng Diyos? If thou doest not well, ito po'y mahirap po. Kung hindi tama yung ginawa mo, sin lieth at the door. Imagine, nag-offer ka na nga sa Diyos, pero naging kasalanan. Bakit? Kasi po, merong itinakda ang Diyos na panuntunan kung ano yung tamang pag-aalay. Bakit si Abel yun ang ginawa? Kasi nakikita niya kanino? Kay Adan. Saan nakuha ni Adan? Yun ang ginawa ng Diyos. Diba? Nung sila'y hubad, kumuha sila ng mga fig leaves. Ginawang apron. Covering ba yung apron? Subukan mo mag-apron, maglakad ka sa daan. Apron lang suot mo. Kaya mo ba? Nakip lang dito, pero dito bukas, di ba? Anong ginawa ng Diyos? Pumatay ng hayop, which is a lamb. Yung balat ng tupa ang idinamit. Covering. Sa ating pag-aaral, nakita po natin yan. Ang covering po ay simbolo ng covenant ng Diyos. Ng pagkakaroon mo ng relasyon sa Diyos bilang Kanya. Nakailalim ka sa Kanyang kapangyarihan at biyaya. Ibig sabihin po ng covenant. Meron kang pakikipagkasunduan sa Diyos. At mula po doon, nagkaroon nga si Adan. Kaya po sa yung unang priest na makita natin. Alam po ni Abel, si Cain, hindi siya naniwala. Tingnan niyo ang sabi ng Hebrews 11 po, patungkol dyan. Verse 4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. God, ito yung maganda, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Ang maganda, doon sa ginawang handog ni Cain, ni Abel, pinapatutuhanan ng Diyos yung ginawa ni Abel. At siya'y tinawag na righteous. Saan pa nagmula yung ginawa ni Abel? By faith. Pag sinabing by faith, saan nagmumula yung faith? May pinanganak bang meron agad faith? Wala. Romans 10:17, tinan niyo. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yung pong faith, yung po yung natututunan na ginawa at pinakita ng Diyos. At dahil doon, yung ginawa ni Abel, yun ang nag-udyok sa kanya na i-offer yung tamang offer na sinasabi ng Diyos. Balikin nyo, Hebrews 11:4.
By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Common sense, di ba? Practical. Yung may mga tauhan sa ilalim niya, ang mukha ni Harold, yan, contractor yan. Oh. Yari, sabi niya, yung bakod na yan, dapat ganitong sukat niya at dapat ganyan na itsura. Malis siya. Masipag yung mga tauhan, ginawa talaga. Pagdating niya, pambira. Ibang sukat, ibang itsura nung ginawa. Pinagpaguran nila. Matutuwa ba siya? Mabubwisit ka kasi reject eh. Anong gagawin mo sa ginawa nila? Pagigiba mo. Kasi di pasado sa plano. Hindi naman tatanggapin nung nagpagawa yun. Ganun ang sinasabi dito. Kahit maganda yung layunin mo, kahit sa tingin mo maganda yan at pinagpaguran mo talaga, tanong, yan ba yung pinapagawa sa'yo? Kahit saan ka naman magtrabaho kahit magsipag-sipag ka dyan pero pag hindi pinapagawa ng boss mo, talagang kabubisita ka, di ba? Sa dentista rin. Meron kami kaibigan, nagpabunot ng ngipin. Ang binunot yung walang sira. Magkaibigan din sila. Detect sabi, hindi kaya naman, ba't binunot niya? Walang sira. Namali ng binunot. Binunot! Pero matutuwa ka ba? Iba yung binunot. Ganon po ang sinasabi ng Biblia. Hindi porke sa tingin ng majority tama, okay na yon. Teka, aralin mo. Yan ba yung gusto ng Diyos na gawin mo ngayon? Ito sabi ni Apostle Pablo po, Romans 10 verse 1. Sige. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yung mga Israelita, sabi niya, gusto ma-save sila. Bakit? Kasi nga, dumating ang kaligtasan, wala naman sa kautusan Ang kaligtasan nandun kay Kristo na ayon lang paniwalaan. Verse 2. Eto. For I bear them record that they have a what? A zeal of God. Papatay talaga yan. Talaga yung buong kautusan, gusto lang to pa rin yan. Magpa-fasting ng gusto yan. Parang yung mga nakita natin, naglalakad dyan, kumakatok sa mga bahay, kahit tanghaling tapat. Katok ng katok, di ba? Masisipag, sisipag. Pero sabi ng Bible, but not according to knowledge. Ingat tayo sa pagpapadami ng tao sa mga relihiyon. Kasi pag mali ang itinuturo, pinaparami mo lang yung tinuturuan mo ng mali. Napakahirap. Pinaparami mo lang yung nilalasan mo yung kaisipan. That's very dangerous. 3. Bakit sila not according to knowledge? For they being ignorant of what? God's righteousness. And they were about to establish their own righteousness. Yun po yung law, yung kanilang word. Have not submitted themselves unto the, ayaw magpailalim do sa kalooban at layunin ng Diyos, mas pinipilit yung kanya. Yun po yung kamukhaan ng kay Cain. Tingnan nyo, 1 John chapter 3, 12. Tingnan nyo po Tingnan nyo kung paano po kinumpara ng Diyos yung ginawa nila. Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. Wherefore slew him? Bakit niya pinatay yung kapatid niya? Ito po. Because his own works were, anong evil? Yung ginawa niyang pag-aalay. Binilang na evil. Kanina tinawag pang sin. Yung kay Abel. And his brothers righteous. Tingnan niyo po yung line ng truth at yung linya po ng katotohanan at ng kasinungalingan. Ang laki po sa tingin ng Diyos. Kaya hindi porke gumagawa, naglilingkod sa Diyos, nagsasakripisyo para sa Diyos, yung sinasabi, ay katanggap-tanggap sa Diyos. Pwedeng pinapalakpakan ng tao yan. Pwedeng natutuwa yung mga nasa paligid. Ang tanong, natutuwa ba ang Diyos? Yan po yan. Ngayon, ang ibinigay po, balikan natin, Hebrews chapter 8, verse 5. Who served unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. Now, ito pong ating nakikita sa lumang tipan, ang tawag po dito shadow or image or symbol or signs. Itong nasa lumang tipan po, larawan lang yan ng tunay na imahin. At mula dito po natin maunawa kung ano nga ba yung naganap dito sa krus ng Kalbaryo nang dumating ang Panginoon sa Kristo. At ano yung ating katatayuan sa panahon na ito. Ang mga priest po, sila lang ang pwedeng pumasok dyan at bago pumasok, dadaanan po yung altar of the burnt sacrifice na larawan naman ng Kristo.
Pagpasok po, dadaan sa water. Hindi pwedeng lagpasan yan. Kailangan dumaan sa water upang hugasan ng kamay at ang paa. Ang water po ay simbolo ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi papasok po sila upang mag-minister ng naukol dito sa tatlong furniture na nasa loob po ng holy place. By the way, yung dalawang compartment po, ito po yung tinatag na most holy, ito po yung holy place. Right? Ang ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay na kay Kristo, ano bang kalalagayan natin? Tingnan niyo ulit. 1 Peter chapter 2 verse 4. Ye are a lively stone, buhay ka. Hindi ka patay. You are a living stone. Alam naman natin difference ng patay at buhay na bato sa ilog, di ba? Are built up. So ibig sabihin, you are being built up. Ginagamit ka upang mag-build, ma-construct, mabuo, maitayo. Yung alin? Yung spiritual house. The good thing po, yung house po is spiritual. Pero ang sabi, you are also what? Unholy priesthood. Lahat po ng na kay Kristo, siya po ngayon ay priest. Pag priest, meron po siyang ginagampanan. The same thing sa description ng body of Christ, there is only one body but many members. Diba? Isang katawan pero maraming membro. May mata, may kamay, may paa, tapos meron pang mga loob. Kung buhay ka, pag ikaw ay buhay at healthy, gumagana ba lahat yan? Buhay lahat? Yes! Kung nagkaroon ng sakit, ang isang bahagi, lalo na hindi nakikita, mahirap yon. Yung kidney, yung liver, yung heart. Pag nagkasakit ang isa dyan, apektado ba yung buong katawan? Yes. Kaya hinahalang tulad ng Bible po, yung pagiging sangkap ng bawat isa sa katawan ni Kristo. Pinapaunawa na tayong lahat ay buhay at may ginagampanan sa katawan ng Kristo. Tama? Unless may sakit. Sana wala. Di ba? Kaya, pinapalago. Pinapakain. Anong pagkain? Milk, bread, honey, apple. Ang lahat po pinapantungkulan sa salita ng Diyos. Ngayon, sa yung priest po, kailangan duman sa water. Ano yung water? Salita ng Diyos. At para gampanan mo yan, anong kailangan mo? Aralin mo ito. Kaya ang sabi ng 2 Timothy 2:15, no? Study to shew thyself approved unto God. Huwag sa tao. Yung tao naman, masaya lang yan, pansamantala. Pag may nakita hindi tama, nawawala eh. Pero sa Diyos dapat. A workman. Workman po lahat. Needed not be ashamed. Alam po niyo, kumisan, natatakot tayo magbahagi ng katotohanan kasi baka merong mga tanong, di masagot. Kaya sabi po, study. Para ikaw yung mag-isa, no? Workman that needed not be ashamed. Ang sabi, rightly dividing the word of truth. Pag sinabing rightly dividing the word of truth, aaralin mo talaga yan. Nakita mo yung difference ng Old Covenant at saka New Covenant. Ng earthly at ng heavenly. Ng physical at ng spiritual. Alin dyan ang sa iyo. So dito po, required dyan para sinasabing maglingkod ka, dumaan ka sa water, dumaan ka sa tubig, which is the Word of God, para pag ginampanan mo mga ito, tumpak at tama. Ano yung table of shewbread? Yung po yung ministering ng Word of God. Bread. Walang katapusan po yan. Ano yung altar of incense? Ito po yung ministry natin na manalangin. Kasi nire-represent po natin yung mga tao sa Panginoon as priest. At tayo din po yung nagmi-minister sa mga tao. Marami pong tao hindi pa naunawa ito. Kahit yung mga kapatid natin nasa ibang grupo dyan, tumanda na sa grupo nila, pag tinanong mo, save ka na ba? Siyempre, pagka ako ay hindi gumagawa ng kasalanan. O kaya, pag ako'y nagsisisi, pag di ka nakapagsisi, ewan po. Yung mga ganun ba? Kasi hindi naunawa ito. Ito yung ating trabaho. Sa katawan ni Kristo, ibabahagi natin. Ano ba yung buong kaalaman yan? Altar of incense, prayer. Ano yung prayer ang sabi sa Revelation 8? It's like from the hand of an angel umaakyat sa Diyos, isang parang insenso, a sweet smelling savor, ang sabi niya. Paano magiging matamis sa pang-amoy ng Diyos ang panalangin mo? Paano? In the name of who? Jesus Christ. Kaya palagi,
This I pray in the name of my Savior, Jesus Christ. Kasi pag ikaw lang, walang magandang makita sa atin eh. Pero pag sa pangalan ni Jesus, nandun yung sweet-smelling savor ng Diyos. Pumapaalin lang ang sabi niya. And then yung candlestick. Ano ba yung role ng candlestick? Within the temple po, siya po yung nagbibigay ng light, liwanag sa loob. Sino nagsisindi niyan? Yung mga priest. Tayo po yung nag-i-instigate, nag-challenge sa mga taong aralin ng salita ng Diyos, basahin ng Biblia, sapagat yan ang magbibigay ng liwanag. Saan? Kaisipan. Tama? So, dito sa loob po ng holy place, isa lang ang pwedeng pumasok dyan. Yung high priest, yung pinaka-high priest. Yung pinaka-high priest po, kukunin dito yung alay niyang goat, dadalin po kukunin yung dugo, iaakit niya doon. Yung dugo po ay ibubuhos niya, ibubuhos ng high priest po yung dugo dito sa parang meron pong dito parang tube. Ibubuhos yung blood para matakpan yung alin? Matakpan yung Book of the Covenant. Pag natakpan ng Book of Covenant, anong implication nun? Ano ba yung nando sa Book of the Covenant? Yung law. Pag natakpan yung law, anong consequence? Wala nang sin. Wala nang sasabi kung ano yung mali kasi natakpan yung law. Ng ano? Ng blood ng hayop. Blood of the lamb. Di ba? Yung unang ginawa ng high priest is for, kanino yun? For himself. Alright? And then, bababa uli siya, kukuha uli ng dugo ng hayop, aakyat uli doon, for the second time, ibubuhos yung dugo uli doon, para kanino man yun? For all the people na nakapaligid doon sa tabernacle. At paglabas ng high priest, bababa uli siya, ipoproclaim niya na tinanggap ng Diyos. Kasi po, kung tinanggap ng Diyos yun, ano mangyayari? Yung kanyang form as what? As cloud. Cloud, lightning, trumpets and everything, bababa po dun sa tabernacle. Yun po yung nagsisignify na tinanggap ng Diyos yung offering. Tagumpay, isisigaw dito yun. At magpapalakpakan ang buong congregation po na Israel. Tignan niyo po, Leviticus 16:30. Bakit sila magsasaya? For on that day, shall the priest make an atonement for you. To what? To cleanse you, that ye may be clean from how many sins? All. Dito pa lang po sa Old Testament, pag ginanap po ng high priest yung tungkulin na yan, ilang kasalanan ang pinatawad? All. May tinira ba? Kaya, pagbaba ng high priest, ipoproclaim yan, marin yung lahat. Kaya magpapalakpakan sila. Magsisigawan, hallelujah, praise the Lord. Kasi, biro mo, nawala yung takot nila kasi lahat ng kasalanan pinatawad. Ang problema po, may limitasyon yan. Ito po, ang epekto po ng pagpapatawad ng lahat ng kasalanan for 1 year lang. After 1 year, uulitin na naman. Yan po yung sinasabi ni Hebrews 10, tinan nyo. 1. For the law having a shadow of good things to come. Ito po yung law, which is a shadow of good things to come, ang sabi niya. And not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Wala pong perfection dito ng forgiveness. Limitado. Verse 2, bakit? For then would they have not ceased to be offered, because that the worshippers once purged they had no more conscience of sins. Alright, verse 3 muna. Sabi niya, but in those sacrifices, ito, there is a remembrance again made of sins every year. Bakit? 4. But patuloy na alala nila yung kasalanan. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Kasi nga, yung dugo ng mga hayop dito, hindi nag-aalis ng kasalanan. Right? Kaya, taon-taon, nasa isip nila, palaging ganon. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. How many times? Once for all, sabi niya. 11. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Because during this period po,
nakatayo pa rin po yung ano na yan. Nakatayo pa rin po yung tabernacle na yan. The same thing na naririyan. Alright? Nakatayo pa rin yan. Nang sinusulat yung Hebrew, natapos na yung krus ng Kalbaryo, nag-o-offer pa rin yung mga Hudyo doon sa temple sa Jerusalem. Nawa nyo? Samantalang, tapos na yung tunay na offering. Kaya ang sabi niya, and every priest standeth daily ministering, offering oftentimes the same sacrifices ng old covenant, which can never take away sins. Verse 12. But this man, sabi niya, after he had offered how many sacrifice? One sacrifice for sins. Hanggang kailan ng efficacy? Every year? Forever. Anong ginawa? Set down on the right hand of God. Pag naupo na, ano yung sabihin? Tapos na yung trabaho. Anong trabaho? Yung ginampanan niya. Alright, verse 13. From henceforth, expecting till his end is made fruitful. 14. For by one offering yet perfected forever them that are sanctified. So yung one offering niya ay perfect na. Wala nang kulang, buo na. So ano nangyari? Hindi ba pinako yung Panginoon Kristo? Right? Tapos siya inilibing, pero on the third day siya nabuhay na maguli. Nung nabuhay yung unang nakakita sa pagkabuhay na maguli ni Kristo, sino? Isa lang, si Mary. Diba sabi niya, touch me not, noli me tangere. Di ba? Bakit? Kasi sabi niya, aakit muna ako sa Ama. Anong dahilan? Hebrews 9, verse 12. Neither by the blood of goats and calves, but his own blood, he entered in once into the holy place. What holy place? Not this one, but the holy place, which is what? The heavenly temple na siyang tunay na image. Having obtained eternal redemption for us, ang sabi niya, di ba? Tingnan niyo 11. Tingnan niyo, diniferencate po niya yung building na naririto pa sa panahon na yon. Sabi niya, Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Anong building ang tinutukoy? Anong tabernacle? Yung heavenly. Kaya sabi sa 12. So, dalawa. One is earthly and one is heavenly. Alright? So, di ba sabi niya kay Mary, pumunta ka sa Jerusalem at magkikita tayo doon. On the same day, ano nangyari? So, shortcut ko na lang. Pag-akyat niya, anong ginawa? Bumaba uli. Kasama na yung mga believers. Di ba? May experimenting, biglang nasa gitna siya. The same day din, mula heaven, bumaba uli, kasama na yung mga believers. Kaya pag hinahanap mo yung second coming, ilang coming na naganap? Ito yung first, ito yung second. Ito yung Hebrews 9:26. So Christ was once offered to bear the sins of many. Dito yung cross dun, di ba? Yung offering niyan. And unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Ano ibig sabihin? Dumating ang kaligtasan, kailan? The second time when He appeared. Kasi, kung wala pang second coming, walang salvation. Kaakibat kasi yung kaligtasan, das sinasabi ng Hebrews 9:28 na, the second time without sin unto salvation. Kailan yung second time? First time He appeared, tama? 1 Timothy 3:16, God manifest in the flesh, tama? Christ manifest in the flesh, na first time. Namatay, nag-resurrect, umakyat uli, bumaba. Kailan siya nag-appear uli? Pagbaba niya, second time. Anong dala-dala niya? Basahin niyo uli, Hebrews 9:28. Salvation. Bakit wala na yung sin? Natapos sa yung sacrifice At nung bumaba siya, offer na yung salvation sa lahat. Alam po nyo, yung term na second coming, wala sa Bible. Humanap kayo. Pag may nakita kayo, mali ako. Hanap kayo. Meron bang term na second coming? Hanapin nyo. Ang makita nyo lang, itong Hebrews 9:28. Shall He appear the second time without sin unto salvation. Kailan yung second time?
Mag-agree tayo. Kailan yung first appearing? When He appeared in the flesh. 1 Timothy 3:16, tama? First time He appeared, di ba? Namatay, pinako namatay, nag-resurrect. At ang sabi kay Mary, huwag mong kahawakan, pupunta ako sa Ama. Pumunta sa Ama, sa langit, bumaba pa, uli. Yes. O ilang beses na nag-appear? 1, 2. At tumpak ang sabi, dala niya yung kaligtasan kasi wala na yung kasalanan. Kailan natapos ang kasalanan? Tingnan niyo ulit, Hebrews 9:28. Ang aralin po ito, sabi niya. Christ was once offered to bear the sins, plural, of many. And unto them that look for Him shall He appear the second time without sin, singular. Bakit yung isa plural? Bakit yung isa singular? Ano yung singular? Ano yung plural? Pareho ba yun? Hindi Kailan nangyari yan? Future o nangyari nung bumaba siya, nung nagpakita sa mga apostles? Diyan lang po natin mababasa yung second time. Yung second coming, invento po yun. Wala kang mababasa sa Bible. Challenge ko yan. May mababasa ba sa Bible na second coming? Tanong nyo. Mga nga pa sila, wala silang mapapakita. Ito lang papakita second time. Ito yun. Kasi may salvation ng dalala. Pinatawad na lahat ng kasalanan. Yung sin, wala na kasi inilibing na. In-offer niya sa Diyos yung dugo niya instead of blood of goats and bulls. Dugo mismo niya, the eternal blood, the sacrifice. Kaya pagbaba niya, taglay na yung kaligtasan? Yes. Kaya offer na yung kaligtasan. Ilan ang na-save? Dami. Hanggang, yung period po nila, hanggang period na ng 70 AD. Bakit 70 AD? Yun po yung tanong, di ba? But because, yung nagpapalito, ang mga apostol po dito confused. Bakit? Tingnan nyo maigi. Kahit tayo naman malilito Yung pagdating po ng Kristo, anong dala niya? New Covenant. Tama? Sino nagdala ng New Covenant? Si Jesus Christ. Ano nangyari sa Old Covenant? Hindi pa. Hebrews 8:13. He hath made the first old. Yung New Covenant, nagbigay ngayon sa law, na itong law ay isa ng Old Covenant. Kaya lang, pansinin nyo, nawala ba agad? No, sabi niya. Now that which decayeth po, Old English ng decaying, progressive tense. Ibig sabihin, naroon pa, umiiral pa. And waxing, progressive tense, nandoon pa, umiiral pa. Natutuyo, tumatanda, is, during the time ng writing ng Hebrew, is present tense, ready to, nawala na ba? Nung sinusulat yung Hebrew, nawala na ba? Not yet. Natutuyo, tumatanda at papalipas na. Kailan lumipas? Bakit 70 AD? Kasi yung elemento ng Old Covenant, which is what? Temple, priesthood, yung city, Jerusalem, at saka yung nation. Dito, nandoon pa yung old nation, apostate, kalaban ni Kristong Israel, physical Israel. Yung Jerusalem, yung pa yung kinikilalang city. Yung priesthood, yung pa rin nag-aalay dito. Yung temple, naroon pa. Lahat ng ito ay elemento ng, kaya sinasabing, decayeth, waxeth old, and ready to vanish away. Kailan na vanish away? Abay, nung nawala lahat yan. Kailan nawala lahat yan? History will tell you, 70 AD, nawala lahat. Kaya yung mga apostol dito, confused sila Tingnan niyo si Peter. Acts 10, anong nasa isip niya? Ito pa rin. Di ba ayaw niya kausapin si Cornelius? Tapos yung mga creatures ayaw kainin? Anong sabi ng Diyos? Acts chapter 10, eto si Peter. Verse 1. Eto merong isang Gentile, si Cornelius. Centurion, ilan yung century? 100? Siya leader ng 100 Roman soldiers. So sila Italian. So Gentile siya, di ba? Verse 2. A devout man and one that feared God. In the Old Testament kasi, may mga Gentiles din dito. Ang tawag sa nila ay foreigners, strangers, at saka fearer of God. Sila'y humahalo sa mga Hudyo kasi sympathizer sila ng Diyos ng Israel. Although sila yung mga Gentiles. Alright? Ito yung example. Si Cornelius isang Italian. Pero, yung Diyos ng Israel, kinikilala niya. Alright? Anong sabi? Which gave much alms to the people of Israel. Mabait siya sa people of Israel and prayed to God always. Right? So, what happened? So, dahil dyan, kinausap ng Diyos si Peter.
So madaling salita, yan. Kaya lang si Peter po, maraming pagkain bawal, bumaba 4 times, ayaw yung galawin, di ba? Anong sabi ng Diyos? Tumayo ka, Peter, kainin mo yan, patayin. Yung mga hayop na yan, creatures. Anong sabi? Anong sagot ni Peter sa 14? But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common unclean. Anong pinakita? Siguro merong baboy, merong kung ano-anong baka may sawa. Bawal sa kanila yon. Pero naalam natin yan, na yung mga unclean animals, creatures, picture nating mga Gentiles makita natin. Sabi nga, 15, Panginoon, di pa kumain yan. Anong sabi ng Diyos? And the voice spake unto him again the second time, kung ano ang nilinis ng Diyos, huwag mong sabing parang marumi. Kailan nilinis ng Diyos yung mga hayop na yon? Nalarawan nating Gentiles, kailan? Dito sa cross. Pagdating sa Acts 10, alam na ba ni Peter? No, hindi pa. Acts 10 na, ito, Acts 1, naganap na ito. Pero hindi pa alam ni Pedro. Bakit? Anong nasa isip ni Pedro? Hindi yun New Covenant. Yun pa rin, Old Covenant. Kaya tuloy natin. Anong sabi? Doon tayo sa verse 28. Ito po yung rightly dividing the word of truth. Binabaybay mo history. Yung alam ni Peter nung Acts 10, obsolete na. Kasi ang katotohanan ng umiiral, ito ng Acts 1. Sa cross. And he said unto them, ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto of another nation, Gentile. Hindi ba old covenant mind pa yan na hindi siya pwede makipag-usap sa Gentile? Diba? Bakit? Kasi sa itsura at pananamit magkaiba. Sa pagkain lalo na, kumakain siya ng baboy, kumakain ng hito, ako hindi. Hindi tayo pwede magsama. Ang sabi ng Diyos, but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean. Sino yung common or unclean? Yung another nation, Gentiles. Acts 10, hindi alam ni Peter. Sa cross po, naganap na yon. Ephesians 2, tinan nyo. 15. Having abolished in his flesh the enmity, yung even the law of commandment contained in order for to make in his appointment obtain one new man. Yung twain sino? Jew and Gentile. Binuo us one new man. Yun yung body of Christ. So making peace, 16. Kailan nangyari? Ayun And that he might reconcile both unto God in one body by the what? Sa cross pa lang. Sa cross pa lang, buo na yung one human, magkasama na yung Jew and Gentile, wala nang difference. Bakit? Nakailalim sa New Covenant. Hindi pa nila alam yun. Ang alam pa ng mga apostol, Old Covenant. Kahit yung mga apostol sa Jerusalem, Acts 17, 21, 20. Si James. And when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, thou seest, brother, kay Paul, how many thousands of Jews there are which believe, and they're all what? Acts 21 na yan. Yung mga nasa Jerusalem, ang nasa isip nila ay yung paring Old Covenant. Nakuha po nyo? Kaya sino yung binigyan ng wisdom ng pagtitiwala para ipahayag yung New Covenant? Sino? Si Pablo. Tingnan nyo, Ephesians 3:1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you. Ang maganda pong balita para sa ating Gentiles. Verse 2. Kung narinig ninyo ang pagtitiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, ang sabi ni Paul, para kanino? To you Gentiles. Bakit? Verse 3. Kung paanong ipinahayag sa akin ang sikreto o misteryo. Misteryo po yan At isinulat niya. Alright? 4. Kaya pag binasa ninyo, maintindihan ninyo yung aking kaalaman ng sabi niya, sa hiwaga o sikreto ni Kristo. Ano yung sikreto ni Kristo? 5. Ang sabi lumipas na mga panahon, ay walang nakaunawa o walang nakakaintindi among the Jews na as it is now. Ngayon palang ipinapaunawa sa panahon ni Pablo nung sinusulat yan. Ano yung hiwaga? 6. That the Gentiles should be fellow heirs. Na yung palang mga hentil ay kabahagi na tagapagmana ng parehong katawan sa pamamagitan ng ng gospel. Kaya yung si Peter, yung mga apostol,
Pag sa kanila ka kumuha ng turo dito sa Acts period, talagang malilito ka. Kasi kailangan mo ng bautismo sa tubig. Kailangan mong sumunod sa kautusan. Ang daming isinusulat na ordinances. Bakit? Hindi pa nila unawa ito. Ang may buong unawa, sino? Si Paul. Yan po yung rightly dividing the word of truth. Sino yung apostol para sa Hudyo? Yung utos ng Panginoon, Matthew 10:5, tinan nyo, hindi tayo kasama. O yung 12, inutusan huwag kayong pupunta sa mga hentil. Sino ba hentil? Tayo. Pinagbawalan silang puntahan tayo. Bakit? 6. Saan sila pupunta? O punta lang sila saan? Sa mga Israelita. Hindi tayo kasama. May sinugo ang Diyos. Para sa atin, sino? Si Pablo. Roma 15, tinan nyo. Verse 16. That I should be the minister of Jesus Christ to the... Tayo yon. May kaibahan ba yung ministeryo nila? Meron. Kasi sa panahon nito, unti-unti pinapaunawa ng Panginoon sa kanila yung pagbabago. Mula sa Old Covenant, nandito na yung New Covenant, unti-unting pinapaunawa. Kailan na buong unawa? Nung nawala na ito. Hebrews 9:8. The Holy Ghost, this signifying that the way to the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing. Sabi niya, yung mga bagay ng heavenly temple, yung most holiest of all, hindi pa nagmamanifest sa kanila habang nakatayo pa yung first tabernacle. O nga naman, kung ikaw ay Hudyo at nakikita mo, nandun pa yung temple, nandun yung mga priest, sige sa pag-aalay, mahirap maintindihan yung tinuturo ni Paul. Ano Paul? Ibig sabihin, wala na yung law? Wala na yan? Hindi ba sa Galatians 2, pinagalitan ni Pablo si Peter, una, kasama niya kumakain mga Gentiles. Nung dumating yung mga taga-Jerusalem, bigla siyang umatras, nagalit si Pablo. But anong takot mo? Natakot ka sa tao. Hindi mo pa naunawa yung mabuting balita, ang sabi niya. Nirebuke niya si Peter. So, sa panahon po nito, maraming pagbabago, hindi naintindihan. Ang buong unawa ibinigay kay Pablo. Na kahit po dito, hindi rin pa nila naintindihan. Kasi wala pa po silang hawak na ganito eh. Kaya mas mapalad tayo, kasi buo na yung aklat. Pwede nating basahin, pwede nating aralin. Pag di mo nakita yan, ang isip mo nandito pa sa isip ni Peter at ng 12 apostles, okay, nandiyan ka sa relihiyon. Paano maliligtas? Pagsikapan mong sumunod sa kautusan. Tuparin mo lahat ng patakaran, sabi ni ministro, sabi nung sugo. Ay ang isip ng mga tao, nakakulong pa rin sa authority ng tao. Ang sinusunod mo, yung at takot mo lahat nasa tao. Bawal kang mag-aral ng Biblia kung hindi nila sasabihin. Bawal kang magbasa kasi hindi maintindihan. Ang nakakaunawa lang dyan yung sugo. Sugo. Ang huling sugo si Pablo. Sinulat na nga niya yung misteryo para maintindihan natin lahat kung di mo babasahin, hindi mo maintindihan talaga. Okay. So ito po yan. Yung lahat po na naganap dito, ito'y larawan lang. At dumating po yung katuparan sa pagganap ni Kristo. Di ba sabi dito, ilang kasalanang pinatawad dito? All sins. Dito, kaya lang ito, limitado lang 4:1, uulitin. Kasi dugo ng hayop. Dito, uulitin pa ba yan? Ilang kasalanan pinatawad? Pareho. Kaya lang hindi nawawala yung efficacy. Sapagat ito'y eternal. At tinapos na nga yung problema ng sin, which is nasa flesh. Rendered as crucified, dead, buried yung physical mo. Ang buhay, yung spiritual mo. Lahat ng yan po, nagkaroon ng katapusan, 70 AD. Ngayon, sino tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? Tini Hebrews 9:28. For then must he often have suffered since the foundation of the world. Kailan yung foundation of the world na tinutukoy? Kay Adam, di ba? Ang sabi dito, sino yung he? Si Kristo. Have suffered since the foundation of the world. Sino yung nag-suffer sa foundation of the world? Si Jesus Christ. So paano? Yung in-offer doon, sino? Hebrews 9:26. But now, tandaan nyo, pag binabasa yung Bible, tinitingnan po yung time statement. But now, kaninong now? Now natin o now nung sumulat ng Hebreo? Around 60 to 65 AD. Kailan yung now na yan? Yan ang tinitingnan pag nababasa. But now, hindi mo now nung sumulat. Kailan yon? But now, once in the what? Yung now niya, ano nang time yon? The end of the world. Binabasa lang natin
Hindi tayo nag-interpret. Binabasa natin. Kailan yung now? Ngayon ba? O nung now nung sinulat yung Hebrew? Ang sabi ng writer ng Hebrew, but now, once in the, o yung time nila, end of the world na. Tama? Anong ginawa ng Kristo? Hath He appeared. Sino yung nag-appear? Anong ginawa? Why? To put away sin. Ano daw dahilan? Bakit siya nag-appear? Nagawa ba niya? By what? O kailan yung sacrifice of Himself? 30 AD. Na-put away ba yung sin? Yes. Kung hindi, failure si Kristo. Tama? Bakit? 25 na, sin pa rin ang pinag-uusapan ng mga relihiyon. Palaging, kayo, mga sulalang kayo, magsisigay sa Panginoon. Hindi ka nagkikapo, hindi ka nagkakalob, nagkakasala kayo. Di ba? Palagi ganyan marinig mo. Samantalang sabi ng Biblia, nung 30 AD, tapos na yung sin. Ano dapat pinag-uusapan ngayon? Ang pinag-uusapan ngayon, tapos na yon. Sinong tumapos? Ay tataas mo si Kristo upang yung tao maintindihan yung biyaya ng Diyos. Brother Ray, end of the world Bakit meron pa tayong mundo ngayon? Yun ang problema. Ano bang mundo yung alam nila? Kasi pag nabasa yung world, hindi unawa. Diba? Inaral natin yan. World of what? Yung description yan, pag nakita niyo yung Bible mismo, tinan mo yung Luke 2:1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Kasama ba yung Pilipinas dyan? Sa all the world? Kasama ba yung China dyan? Kasama ba yung Indonesia, Thailand dyan? Ang key, tanungin mo, sino si Augustus Caesar? Roman Empire. Yung all the world, yung all areas under the territory ng Roman Empire. Tama ba? Kasama ba tayo dyan? Hindi. Kaya nung sinabi ni Pablo na ito, Romans 1:8, first I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world. Anong whole world? Kasama ba kayo dyan? The whole world ng ano? Ng Roman Empire. Narinig na ba ng whole world yung faith, yung gospel? Pinag-uusapan na nga So therefore, tama ang mangyayari. Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Anong sabi ni Pablo? Na-preach siya sa world. Anong world? Planeta? Hindi. Yung world na tinutukoy, yung Roman territory. At pag tinignan mo si Pablo, ano lang ba inabot ni Pablo? Yung buong mga bansa na sakop ng Roman territory nung time ng Roman Empire. Nang ma-preach na yung buong gospel sa buong nation, what happened? The end comes. The end of what? The end of the old covenant. Yung sinasabi kaninang Hebrews 8:13, tinan nyo. In that he saith, a new covenant came, made the first old, this old die decaying, waxing old, and is ready to, wala na. So nag-vanish away yung old covenant. Ito, nawala na lahat yung elemento niya. Okay?